Welcome to Rants TV. Guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan nyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. At ito na po sa harapan natin. 1 month ago, nandito po tayo nag-update at ito na po ang progress niya. Grabe, ang laki na po ng pinagbago. Nandito po tayo mismo ngayon sa Marcos Bridge. Ayan. At sa tapat naman po natin ang SM City Marikina. Ito yung kahabaan ng Marcos Highway papuntang Antipolo City at iba pang mga lugar. Ito po yung update natin today, November 1, 2025. Ayan o, nakarating na sila dito sa ilalim ng Marcos Bridge. Tingnan nyo naman po ang bakal na ginagamit po nila. Tad-tad po ng bakal ang pinaka-dike dito. Mataas din po ang dike dito. Siguro nasa 20 feet po ang taas nito. Ayan po ay LRT2 bound for Antipolo City. At ito naman po ang isa ay bound for Recto in Manila, the last station. Makikita po natin dito na walang gumagawa ng mga workers kasi po ngayon ay November 1, All Saints Day. It's holiday po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po dito ay Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Ito po ay isang joint venture ng mga Japanese construction firms. Ang kabuoang project naman po dito from Marikina Bayan up to Mangahan Floodway ay funded po ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Nag-start po ang construction dito sa kaba ng Marikina River ay noong October 20, 2021. 4 years in the making na po sila at syempre alam naman po natin na kabilaan po ang project dito at hindi po ito basta-basta. Ito po ay isang flood control project. Kaya expected na po yun na years po talaga ang bibilangin bago po ito matapos. At meron nga din pong nag-comment sa ating previous video na 2031 pa daw po ito matatapos. But abangan na lang po natin guys. Ang importante po ay tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho. Full blast po lagi ang construction dito. At mapapanood yun naman po sa aking previous videos. Siguro yung pinakataas nito ay lalagyan po ng river walk yan. Kabilaan po siya. Tingnan nyo po dito sa kabila oh.
Abangan na lang po natin guys kung ano po ang magiging result dito. Yung naman pong malaking bakanting lupa dyan, at abangan na lang din po natin kung ano po ang gagawin nila dyan. Kasi sa ngayon ginagamit po nila yan as kalsada para may madaanan po yung kanilang mga heavy equipments katulad ng backhoe, mixer, dump trucks at iba pa. Kaya napaka useful din po niya. Diba guys, so nakita nyo naman po na tad-tad po ng bakal ang pader dito or dike. Pati yung riverwalk nyo, tingnan nyo naman po at sobrang kapal po. Ginagamitan pa po nila ito ng sheet pile na napakataas at may kasama na pong I-beam. Ayun lang po sa tapat natin ang river banks. Diyan naman po sa kabilang side, meron na rin pong existing flood control dyan. Abangan na lang po natin guys kung anong gagawin po nila dyan. Doon lang po sa bandang baba natin ang Manggahan Floodway in Pasig City. Meron din po tayong mga updates dyan, nasa aking previous video lang po. Dito talaga na side, mababa siya. Siguro makakaroon din dito ng dike. Nandito na po tayo sa baba ng bridge. Ayun lang po ang SM City Marikina. Ayun lang po sa baba natin ang Industrial Valley Marikina and Santolan Pasig City. Meron din po tayong latest update dyan. Nasa aking previous video lang po. Yung nakikita nyo po mga matataas na building doon sa tapat natin, yan po ay Eastwood in Quezon City.
Ito po yung existing flood control dito na side. Pupunta din po tayo guys dun sa bandang taas natin sa may river banks. Ito po yung mismo ang Marcos Bridge. Ang tagal na rin po ng bridge na to. Subok na matibay, subok na matatag. Ang dami na pong bagyo at baha ang pinagdaanan po nito. Dito na po tayo mismo sa Marikina River Banks. Meron na pong existing flood control dito. Ayan po yung may nakapader na po mismo yung nakalubog sa ilog. Pero hindi pa po siya totally complete. Meron pa pong hindi pa nabubuhusan doon na side. Kung gusto nyo pong pumunta sa SM Marikina, sa tapat natin, ang daan po ay doon sa may Marcos Bridge, kung saan po tayo galing kanina. Ayun po sa baba natin. Wala pa po silang ginawang footbridge dito. Siguro in the future, pag matapos na po yung flood control project dito, magpapagawa po sila ng footbridge para mas madali po at convenient para sa mamamayan kung patawid papuntang SM Marikina or papunta dito sa river banks. Abangan na lang po natin guys. Ayan po yung parang amphitheater. Ang ganda na rin po dyan at well maintained po dito, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Pag sa gabi po, ang ganda po dito mamasyal kasi napakaganda ng mga pailaw po nila. At meron din po silang Ferris wheel as you can see at iba pang mga rides. Doon lang po sa bandang taas natin ang Provident Village. As you can see, ang taas po ng pader doon. Mag-update din po tayo dyan guys. Abangan nyo po ang aking update dyan sa my Provident Village.
Di ba guys, napakaganda po kung matatapos na yung kabuang flood control project natin dito sa kahabaan ng Marikina River. Hindi lang po ito pang baha, kundi pasyalan na rin po ng mga tao. At magkakaroon po ito ng river parks, river walk, esplanade at iba pang mga pasyalan para po sa bayan. Napakahaba po itong project ng Japanese from Marikina Bayan up to Manggahan Floodway in Pasig City. At kabilaan pa po ito. Kaya perfect na po dito mamasyal, mag-walking, jogging, biking at iba pa. Kaya sobrang nakaka-excite po guys no, na matatapos na po ang kabuuang project. Aware naman po tayong lahat sa nangyayaring corruption sa DPWH. Kaya wala na po talagang tiwala ang sambayanan sa ating local contractors. Mas prefer na po nila ang foreign contractors katulad ng Japanese and Korean construction firms. Di bali daw po mahal, at least sigurado po tayo sa quality at pangmatagalan na po na project. Talagang hindi po masasayang ang pera ng bayan. Kawawa nga din po yung mga lugar na biktima ng ghost contractors at ghost projects. At dito naman po sa kahabaan ng Marikina River, wala naman po akong naririnig na may ganun pong mga issues. Ayun na po sa tapat natin ang Barangay Kalumpang. Ayan po ang Provident Village na flood control project. Abangan nyo po guys, mag-update din po tayo dyan. Doon lang po sa bandang taas natin ang Marikina Bayan. Yan, may nagawa na rin pong pader dito, yung nakalubog mismo sa tubig. Ayan po, marami din po kasing mga damo kaya hindi masyadong nakikita. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project dito sa Marikina Riverbanks in Marikina City as of today, November 1, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.